Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DIRS 2.0. Andito na naman ako para maghatid ng makabuluhang balita na may kaugnayan sa TVJ. At isa na nga sa ating pag-uusapan mamaya ay tungkol po sa isang giant network na nirereklamo ng talent ng isang prime time show na di umano hindi sila binabayaran ng network na to ng kanilang talent fee. Ito ay matapos may isang nag-comment sa post ng isang giant network at nagpakilalang sila stuntman ng isang giant network or ng isang prime time show ng Giant Network. Ngunit hindi pa umano sila binabayaran. Pinag-uusapan ito nung nakaraan pa po sa Twitter. Ngayon lang natin nagawa ng update sa kadahilan ng hindi na po ako magkanda-ugaga sa paggawa ng may babalita sa inyo. Kaya sana naman tapusin nyo po ang bawat update natin. Tapos wag nyo pong i-skip yung ads dahil napakalaking tulong po niyan sa akin. At bukod pa nga dyan, ibabahagi ko din sa inyo ang panibago na namang post ni Boss Joey kani-kanina lamang. Pero bago po ang lahat, ipapakita ko lang sa inyo itong ilan sa mga behind the scene na picture nila Jose at Wally sa naging performance nila sa Zambales para magpasaya ng mga tao doon. At ayon nga po sa mga komento ng personal na nakapanood kala Jose at Wally dyan po sa Zambales, walang kupas ang husay ni Jose at Wally sa pagpapatawa. Bentang-benta pa din po. Plus ang sipag pa po nila, Talagang rumarakit sila. Katunayan yan, kaninang 2 p.m. nasa grandstand naman si Jose at Wally para naman po sa kick-off rally. So nakasama nila dyan sina Andrew E., Florante, Escastacli, Aegis, mga konsyerto, palasyo, performers at iba pa po, Diyan sa hashtag Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Ngayong araw po yan, so kanina lang, nag-start sila 2 p.m. kanina, So hindi uso na Jose at Wally ang magpahinga kahit linggo ginagawa nilang weekdays, yung gabi ginagawa nilang umaga, makapagpasaya lang po ng maraming mga kababayan natin. So nakaka-proud dahil marami nilang napapasaya sa loob at labas ng Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin itong binahagi ni Boss Joey kanina na kung saan yung naunan niyang post kanina na painting, kinompleto na niya. Nilagyan niya na po ng lion na drawing na tumutukoy sa kanya. 'Di ba, Joey De Leon, 'di ba? Meron na ding corona na sumasalamin or sumisimbolo sa pagiging king niya. Tama naman, king of henyo si Boss Joey dahil napaka-creative niyang tao. Walang Itbulaga kung walang Boss Joey De Leon, 'di ba? Walang pag-aagawang Itbulaga kung walang lumikha na Joey De Leon, Yung trademark na Itbulaga, kaya nararapat lang talagang siya po ay tawaging king of henyo or Lion King. So, ito po yung caption ni Boss Joey sa kanyang second na binahagi, To hair is human, but long hair is divine. Well, basta if you have long hair, then let's dine. So, yung dine, tumutukoy na naman po sa pagkain. Eat bulaga, sa trademark naman ang bagsak niyan, yung tinutukoy po ni Boss Joey. So yung second picture na binahagi po ni Boss Joey kanina lamang, sa larawan ng lalaking nakapinta dyan, lumiit yung mata niya kasi nakangiti na siya, pero I believe na isang painting lang yan. Tapos doon sa nauna niyang post, medyo na-retouch at tinabunan lang ni Boss Joey yung nauna niyang pinta kaya naging ganyan po ang kinalabasan. Nakangiti at wala ng mata. Naniningkit yung mata habang tumatawa. Samantalang pag-usapan naman natin itong si Andres Mulak na kung saan ay bagong kinakikiligan ng bayan. So nung nakaraan, ang buong Mulak family po ay pumirma na ng kontrata sa TV5. At ang balita ko, magkakaroon sila ng bagong sitcom together, Atasha, Andres, Aga Mulak at Charlene Gonzalez na siyang kina-excite po ng marami. And ayon nga po dito,
sa The Kapatid Bus, the next big thing of Kapatid Network. Look, another half of Mulak twin, Andres Mulak set to star in upcoming sitcom of TV5 alongside his twin Dobercats Atasha Mulak and parents Aga Mulak and Charlene Gonzalez Mulak. So ayan po, yan yung kinagigiliwan ngayon ng mga Gen Z, yung mga kabataan ngayon kasi napupogian po sila dito kay Andres Mulak. Komento na nga ng ilan, sana daw makatapak si Andres sa Itbulaga at magkasama sila ni Atasha doon. So walang hindi po tatapak si Andres sa Itbulaga lalo na ngayon at sila po ay opisyal ng kapatid artists. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa sentro po ng update sa ating topic ngayon. Tungkol po ito sa isang giant network na nirereklamo ng isang talent na hindi pa sila umano nababayaran ng talent fee simula August to October. Bale 3 months, ano? Kaya lang natin ito nalaman kasi mainit ito na pinag-uusapan sa Twitter matapos ibahagi ng isang account na nagngangalang Anima Christy Bermin. So bagong account marahil ito nung Anima Christy Bermin na kamakailan ay nag-viral at binira po ni Christopher Min sa salang paggamit ng name niya po sa Twitter ng ibang tao. So ganito po yan, sa news post ng isang, sa isang post ng Giant Network, nagkomento itong nagpakilalang talent ng Giant Network at sinabi niyang hindi pa siya nababayaran na agad kumalat sa iba't ibang social media platform. So narito po ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung naging komento niya. Sana mabayaran na po kaming mga stuntman. August, October po kami nag-taping. Hanggang ngayon, wala pa ring sahod. Sana ma-actionan nyo naman po. Salamat. #Black Rider. So, yung Black Rider po, alam naman natin, ito po ay programa ng GMA Network. So, may isa pang nag-comment. Kumakalat po sa GMA page ang comment nyo po, Sir Dennis Gliponyo. Anyway, sana po nabayaran na po kayo. Ang galing nyo po. Ingat lang po always. And then, ang reply po ni Dennis Gliponyo, sana mabayaran na po kami mga stuntman. August, October po kami. Ito pala yung sagot. Sana nga po, salamat. So, ang caption naman ni Anima Christy Bermin dito sa Twitter, alam nyo namang mahilig sila sa libre ang kamuning. Kamuning tumutukoy po sa GMA. Kuy Plap Rider. Yung stuntman nyo, pagod na para magmukhang alako ko Martin action star. Yung bida, bayad-bayad din. So yan po yun, ano, napakalinaw po ng sinabi niya dyan na #Black Rider na primetime program ng GMA na siyang katapat po ng Batang Quiapo. No? And alam naman natin ang Batang Quiapo po napakalakas niyan. Napakalakas sa ratings, no? At hindi po yan mapantayan ng tinatapat ng GMA na Black Rider. So, hindi pa po pala sila nababayaran ng bali 3 buwan. Hindi po ba bawal yun? Isa itong pag-abuso sa karapatan ng manggagawa. At isa pa, malaki naman po ang kinikita ng GMA. Bakit ito mga maliliit na manggagawa pa po ang nadidelay yung sahod? Yung may mga mahihirap pang role, no? So sana mabayaran po agad si kuyang nagrereklamo. At ang balita ko naman na inaasikaso na umano yung bayad sa kanila. Kung hindi pa po mag-viral, hindi po aasikasuhin. Sus mio Marimar. So hanggang dito na lang po yung ating update and sana po ay magkita-kita muli tayo, no, sa isa pang update. Hindi ko alam kung saan tayo mag-update, kung dito pa ba or dun sa isang channel. So abang-abang na lang po, okay?